At yun nga mga kaibig, magandang araw po sa ating lahat at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating munting channel. At ito nga po mga kaibig ay binabalikan po natin yung mga lumang video nila Jinke. Na ito nga po sila yung mga naglalako po ng suman at saka puto. At ilang pinapakita yung kanilang mga lumang video mga kaibig. At dahil nga po sila ay nakalipat po na ng tirahan. At sila din yung mga kaibig na naglalako ng gulay. At yan nga yung pinipitas nila, yan po yung kanilang ilalakong gulay. At yan nga po yung lula nila na si Nanay Delia, at si Jinke, at si Lisel. Ayan mga kaibig. At pagkatapos nga nilang pitasin po yung kanilang pinitas na talbos ng kamote, ay itatali naman po nila yan. At pagkatapos nga po nilang itali po yan mga kaibig, ay yun, at ilalako na po nila yan. At yun nga mga kaibig, dito sila Jinke ay naghahanda na po silang maglako ng gulay. At sila rin yung mga batang pag pumapasok po mga kaibig sa paaralan ay naglalakad lang. At mantakin ninyo yun mga kaibig, araw-araw po nilang nilalakad yun, mga 1 kilometro papunta sa kanilang school. At hindi po sila namamasahe at nanghihinayang sila sa kanilang ibabayad sa tricycle. Kaya nilalakad na lang nila po papuntang school. At kaya nga po natin binidyo ito mga kaibig, yung mga hindi pa nakapanood sa magkakapatid na to, talagang gusto ko pong mapanood din nila kung ano pong buhay na meron sila Jinke at saka si Lisel. At ito nga mga kaibig, at muli nating binisita yung kanilang bagong tinirhan po, at may nakapag-message nga po sa atin na lumipat na pala sila ng tirahan. Ayun mga kaibig, samahan niyo po ako. Ayun mga kaibig, at nandito nga tayo kay Nanay Delia at kay Jinke. Yung mga bata pong masisipag po na nagtitinda po ng mga gulay. At yun nga ay nabalitaan po kasi natin na lumipat naman ulit sila ng tirahan. At kung natatandaan ninyo mga kaibig, ay doon sila nakatira dati. Ayan yung nakikita nyo mga kaibig na yan, yung may ginagawang bahay na yan, nasa likod po sila niya nakatira dati. Tapos lumipat naman po sila dyan sa may pulang kuwan po na yan. Yan, yung may pulang luna po na yan, ay dyan sila lumipat. Tapos ngayon, andito naman sila nakalipat mga kaibig. Pangatlo nilang nilipatan na bahay. Kailan kayo lumipat dito nanay? Ilang araw na? Adis. Anong adis lang? Anong pitsa na ba ngayon? 19. Tama, 19. Siyam na araw na kayo rito. Oo. Wala akong panara yan. Wala itong panara? Oo. Pero ko naman, may bakod naman. Ito nga, ito. Yung nagpuputik pa nga. Kasi bagong lipat lang pala sila rito. Ito pala yung nilipatan nila rito. Sino naggumawa dito nanay? Oo, ikanin itong lupa na ito rito. Ha? Maraming may-ari ho nito. Dito? Oo. Parang pagkakaguluhan pa yata ito. Maraming may-ari. Ayun mga kaibig, at si Nanay Delia nga po, nabutan nating nagtatrabaho doon sa mga sako. Ano ba yung mga sako yun? Oo sir, basura. Mga basura at sako. Doon ka nagtatrabaho. Magkano naman nanay yung kamaron, sweldo? Pag-deliver, 1,000. Simula nung hindi pa nakakapag-deliver, kaya wala pa akong sweldo. 1,000 lang. Sa isang buwan? Hindi naman. Mahigit. Mahigit isang buwan? Oo. Ay grabe. Noong 27. Noong 27 na yan, 1,000. February, hanggang ngayon. Ano naman, ilang oras lang naman? Mga 2 oras lang? Maghapon ho yan sir. Maghapon? O, umpisa ako alas 5. Kailangan makapagsako akong makapagsako. Oo. Karton, basura, pipili mo mga basura. Oo. Tapos yung sako, gugupitan mo, sticker. Ayun mga kaibig, papasok na tayo. Pasok ako Nanay Delia. Ay, pala yung grabe.
Nakakayambasaan ko sir kasi nabuhos yung tubig. Ah, nabuhos. Ito, matibay ba ito? Pwede upuan to? Oo, sir. Oo. Ayun mga kaibig, at ito nga si Jinky, nabutan naman natin doon na doon ka nagtatrabaho Jinky sa kuan mo? Opo, doon na po ako nagtatrabaho. Ano yun? Half day lang, ganon. Oh. Ano po, pag Sabado at Linggo, whole day. Pero Oh. pag ano po, Lunes hanggang Biyernes, Oh, pag Sabado halimbawa sa Sabado whole day ka, magkano ang araw mo ron? 150. 150 ang isang araw. Pag Saturday, Sunday, pag ngayong half day, Sandaan. 100. Pwede na. Kahit pa paano may bago ka pumasok, may kuha na, pambaon. Si Lisel naman, anong kampo niya? Mamaya pang alas 8. Sa media pang uwi. Sir. Kasi alas 8 ang labas nila. Ng Umaga. alas 8:30 ng umaga? Mm. Bakit ang aga ng uwi nila? Alas 5 media anong pasok ano? Alas 5 na po kasi nabago na po yung schedule ni Oka, gawa ng daw po mainit. Ayun. Tapos ikaw, walang nabago sa schedule mo? Pero naman po, alas 2 hanggang alas 7. Ng gabi? Mas gumabi na sa inyo. Musta naman yung kuha ninyo nanay? Talagang sinasama na ito. Oo. Simba ko ng libro. Oo. Pagdating ko wala na kaming dingding. Saan? Doon? Sa... Doon sa tinitira namin wala na kaming dingding pagdating ko. Ay, pero pinaalam naman sa inyo natatanggalin. Nasa simbahan po ko eh. Hindi mo alam. Mhm. Tapos nagalit pa sa akin. Kasi layas daw ako ng layas. Hindi daw ako nagsasabi. Sabi, kung puro chismis lang ang inaatupag ninyo, magsilayas na kayo dito. Sabi sa akin. Mabuti sana nung binaklas nila ang dingding, mayroon na nakatayong haligi dito. Wala eh. Natulog kami ng walang dingding. Pero kanino itong, sino nagpatayo rito na pinayagan kayo magpatayo? Ayun, kaso hindi pa siguruhan kung kanino lupa to. Pero sa kanila to? Hindi siya. Yun nanay, kung halimbawa, kung gusto niyo naman na tumira doon sa taas, papatirahin ko kayo doon. Kaso napakalit lang talaga nun. Talagang sobrang liit talaga. Ito sa bagay, itong double deck na to siguro, pag papasok doon, kasi naman yan. Ano ko lang sir, kasi hindi ka makapagpahinga dyan. Wala namang sir, tagal lang sahod. Kasi saka ka makakasap, pag nag-deliver, bibigyan ka sa libo. Hanggang sa makakagroon hanggang ngayon mula ng 27 hanggang ngayon siya makakagroon ng 1,000. Ayun nga, walang mangyayari. Kung sinunod yun lang yung sana yung kuhaan ko sa inyo dati na magtuloy-tuloy kayo sa pagtinda. Ano ba dahilan bakit natigil sa pagtinda? Yung hindi mo kayang mamalingke, ano ba? Kaya naman sir, kaso nung umano sila dyan, sa kanila kami magtrabaho kasi dito kami nakatira. Inuobliga kami na magtrabaho sa kanila. Ngayon, pag hindi ka nakagawa, magagalit sila sa iyo. Pwede ko man gawin 2 katawan ko. Pero sir, ang binigay mong unang sa akin, di ba? Nung nakalikom ako ng 7K, Oo. yung pagtitinda nilang gulay at saka suman. Oo. Magkaroon nga lang kami ng problema. Kaya naibigay ko sana ng 5,000. Pero yung dyan pa, hindi ko pinatasin. Hindi ka alam mo na ito na may natatabi pa ako dyan. Kahit wala kami bigas sa totoo lang, hindi pwedeng budukot eh. Kasi sabi ko kung saan kami mapunta, pwede namin gawin punan yun. Hindi kasi, iniisip ko kasi, aliban, namumuhunan ka nga ng 200, 300 doon, tapos kikita ng 300, tapos saglit lang, pahinga na kayo. Bakit naman hindi nyo ginawa yun? Yun lang ang gusto naman ito. Kasi naobliga siya magtinda doon eh. Paano nang gagawin ng katawan nito? Malayo naman kayo, nandito na kayo eh. Paalis hindi kami dito. Hindi rin po pwede. Kasi pag doon dapat kami magtatrabaho sa kanila para yung pagpapatira nila sa amin dito. Ganun. Kasi sila nagpagawa nito eh. Sila. Oo. Kung papayag nga kayo, doon kayo titira. Anong masasabi mo, Juan? Baka po kasi gamit lang din po magkasya. Kasi sobrang kung maliit po yun, mas maliit po dito.
Maliit talaga yun dito. Mga ganito lang kaluwag yun, oh. Yan, oh. Ganito lang. Ito. Wala, hindi natin makaano. Sa bagay, pwede namang kuan yun. Magagawa naman ng paraan yun. Yan, diba? Magdudugtong tayo sa labas. Ganun, lalagyan lang natin ng yero. Magagawa naman ng paraan yun na doon lang muna sa labas yung kuan, yung mga gamit. At least, hindi kayo maobliga. Ibig sabihin, maglako kayo ng mga ganun nga uli, gagawin ninyo. Kasi di ba, pag magigising kayo ng umaga, kung maglalako ka ng mga 3 oras, tapos kumita ka na agad ng 200, ganun lang. At least, hindi ka makukuhan. Hindi kayo ma-stress. Ganun ang kuhan sa inyo. Okay sa naman sa ganyan ang mangyayari. Yung ano po kasi, di ba maglalako kami? Oo, yun. Hindi naman po kasi hindi naman po 3 oras, hindi naman po 3 oras lang kami. Kasi po parang ano din po yun, half day din yung pagtitinda namin. Talagang kuhan talaga. Opo. Full, lalo na po pag full time talaga. Hindi kaya talaga ng... Hindi po kaya ng 3 oras. Kasi nasa school ka. Pero pag araw naman ng Saturday, Sunday, di ba? Kung... Wala rin po kasing pahingi, lalo na po pag nandito. Wala din, tas hindi pa ako nakakagawa kasi magde-defense kami tapos wala pa akong yung part ko hindi ko pa siya naaaral. Magde-defense na kami ngayong week. Mahirap ngayon kasi pag nandun din, tinatry ko nang mag-aral ng ng pagde-defense namin. Kaso hindi rin kasi ang dami ring nabili. Tapos ang dami nakaka-distract. Mahirap mapagsabayan nyo. Nag-aaral kayo tapos magtitinda. Pagdating ng Saturday, Sunday, wala na kayong pahinga. Wala naman sana ang problema, sir. Oo. Kung tumupad lang sila sa usapan. Kasi ang sabi nila, Oo. 8 ang kilo. 4 kilo. Wag na natin kuan yun, yung sa kuan doon. Kasi nga, ganyan nga nangyari sa inyo. Hindi na natin pag-usapan yun kasi sa kuan nila yun eh. Wag nating batikusin sila. Nasa inyo kasi yun. Kung halimbawa, kung gusto nyo tumira doon sa kuan doon sa taas, yung labas naman doon, pwede natin dugtungan muna doon at lagyan ng bubong para yung mga gamit ninyo kuan muna natin doon. Makikiusap tayo na doon muna sa kuan na yun. Medyo maluwag-luwag din yun kung papayag kayo. Halimbawa, kung gusto mo naman pag-araw ng Saturday, Sunday, doon ka sa Paris ko, bigyan kita ng 400 ang isang araw. Kakausapin ko si Mami Janet, so kumita kita ng konti. At least makakatulong kayo sa kuan. Makatulong kay mama mo rin. Pwede naman po kasi pag Lunes hanggang Biyernes, pwede naman po dito ako. Tapos doon ako sa Sabado at Linggo. Pero ano ba, dito pa rin kayo titira, ganon? Ano bang kuanin nyo? Kasi nga kung nauobliga kayo na ganyan mangyari, kung doon naman kayo, kasi nakakapagpahinga kayo. At yun nga, Nanay Delia, nakatatlong lipat na kayo. Halimbawa, mabili ulit itong kuan pala na to. Itong kuan, sana kayo titira talaga? Wala pa po, sir. Wala pa kayong idea talaga? Wala po. Pero hirap din ang buhay ninyo, no? Ayun nga. Pero kung sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo talagang tumira doon, lumipat, maaari kayong lumipat doon. Kaso talaga, yung mga gamit ninyo na to, hindi na ito kasya roon. Ang dami nito. Taka mo, daming yung mga kabinet na to, pwede ito sa labas. Doon sa gilid ng bahay ni Kuya Michael. Kasi lalagyan natin ng kuwan doon. Lalagyan natin ng kahit yan, pwede yan sa loob kasi yan. Nababaklas yan, di ba? Doon na lang i-assemble. Kasi sobrang lapad ata eh. Lapad na. Opo, malapad yung sa ilalim. Sobrang lapad, baka hindi na kayo masikip nga yan. Ano yan? Pero maganda sana kung may pasok sa loob yan. Tapos may ang alam ko hindi masyado kanya, mga ganito lang kalapad eh, yung sa loob. Ito lang magkakasya doon. Yan lang, wala na. Nakita mo na yun, ano? Opo, sa lang, sa video nyo lang. Mali talaga yun. Pinapuntahan natin yun. Di ba, sinama mo na kami doon. Mga kaibig, talagang
Dinala ko lang sila rito kasi nga nabalitaan ko na nalipat naman pala sila dito uli. Kasi napangakuan lang mga kaibig, yun naman ay hindi na naman daw natupad, kaya parang umasa din sila. At ngayon nga mga kaibig ay yun, inalo ko nga sa kanila yung tinitirhan doon ni Tatay John. Ito, nag-iisip pa sila at marami nga silang gamit. At yun mga kaibig, at kuhan muna tayo. Abutan natin si Nanay Delia ng kahit pambili lang nila ng ulam. Ay, siyempre, ko nila. Ito Nanay Delia, may kuhan kayo. May 500. Oh. Pasensyahan na lang muna yan. Okay lang po sir. Malaking bagay na po ito sa amin. Oo. At yun nga, Jinky, kung halimbawa gusto mo talagang sipagan na mawala ka sa wala nga ngayon, wala man ako may offer sa iyo, kundi yung magtinda nga kayo ng kasi kahit paano kumita kayo ng 200 gano'n, may pang na kayo. Sige. May pang bigas-bigas kayo. Yung iniisip ko ba na kuwang kayo na hindi kayo mautusan gano'n, na hindi kayo maobliga na ganito, pumasok ka ng ganito, magtrabaho ka ng ganito. Kasi po, pag uwi ko din, di ba, magtatrabaho po ako ngayon. Oo. Tapos papasok ako. Pagka uwi ko po, tutulong pa rin po ako. Pag uwi mo, Doon ako diretso. doon ka na diretso. Yun lang hindi. Para sa akin, mas maganda pa rin yung na yung nagtitinda kayo dati. At least, hindi kayo na maobliga nga na magtrabaho. Kaya, iniisip ko naman halimbawa pag-araw nga ng Sabado Linggo, kahit half day lang kayo, paglalako, isipin nyo na muna yung paglalako ninyo. At basta hindi kayo maobliga. Ganun baga. O, pag-isipan nyo rin kung pwede kayo doon. Dudugtungan ko yung nanay yung sa kwan na yun. Yung sa may CR na yun doon, di ba? O babaklasin ko yun, yung CR. Ililipat ko rito doon sa unahan, ganon, para lumuwag-luwag baga. Ano ba sa ako ninyo? Ano ba sa palagay ninyo? Pwede na rin, ano din. Opo, kasi dito po yung CR namin, doon pa talaga. Wala pa kami CR dito. Pupunta pa kayo doon sa lumang bahay ninyo? Yung kami nagsisiyar sa dati namin CR. Oo. Ano na rin yun, giba-giba na rin yung dingding mo. Yung CR doon? Oo nga. Noon pa naman, giba na yun noon pa. Ayun, sige Jinky, kung ano ba pag-isipan ninyo, di ba, i-message mo ako sa Nanay Delia, message mo ako kung ano yung mga desisyon ninyo. Huwag kayong mahiyang mag-message sa akin. Ano? Sige po. Baka hinahanap pa na doon sa trabaho mo. At yun mga kaibig, yan ang kuha natin dito sa Maglola. At yun nga, sila nga po ito si Jinky po, siya po yung nagtitinda ng gulay. Ang kapatid niya si Lisel. At ito si Nanay Delia. Ayun, at hanggang dito na lang mga kaibig yung update natin sa kanila. Mga kaibig, at ito dumating na nga si Lisel. Anong kuha mo, naglakad ka lang? O sumakay ka? Sumakay. Kala. Manoy po. Kay? Manoy po. Kay Manoy. Kaladaan lang ni Manoy tapos nakabalik na kaagad. Ang bilis ano? Okay. Musta naman sa school? Okay lang naman po kasi marami kaming babayaran Anong mga babayaran ninyo? Yung mga gagawin po yung gagawa ka ng project. Kapatid ni Jinky, ito po yung kasama niya lagi maglako ng gulay. At yun nga ay kuha natin na dumating na siya rito sa galing sa school. Sige Lisel. Bye po. Balik ako bukas.